Aba, akala ko ba atapang at tao, hindi atakbo? Atapang at tao, hindi sorry. Eh bakit parang lumuluhod, parang medyo wala na itong si Kiko Barsaga. Lagi niya pinagtatakpan, sabi ni Aldrin Bantelo. Pakinggan, panoorin at tignan natin si Kiko Barsaga versus Enrique Rason, mga bossing. Oh, Apologies. Siguro, oy, iba na tono. Iba na tono. Pero ang sabi nga, di ba? Kung hihingi man siya ng apologies, damage has been done. Yun ang sinabi ng kampo ni Enrique Rason, mga kababayan. Oh, sige, pakinggan niya namin, Kiko Barsaga. Handa, awit! Enrique Razon, apologies. Siguro magkakaroon pa ng Man enough. my appeal process Para namang hindi sincero, no? Enrique Rason, apologies. Ano na? Akala ko ba naman totoo? Alam niyo ho, mga kababayan, kung ako ang lalagay sa posisyon, sitwasyon ni Kiko Barsaga, mga bossing, ang gagawin ko lang ho, mga boss chief amo, sir, kung totoo talaga yung ibinibintang ko, na binayaran nitong si Enrique Rason, yung NUP, para suportahan etong si Martin Romualdez, aba kung totoo at mayroon akong ebidensya at lahat yan ay mayroon akong katibayan at mayroong susuporta doon sa mga sinabi niyang yon, ipaglalaban ko yun. Kahit pa bilyonaryo yan. Bakit to, mga kababayan? Kasi etong gobyerno natin, mga boss si Pamo Sir, lagi ko sinasabi sa inyo, patas ito. No? Patas ito. Dahil nga po, nakita nyo naman yung malalaking tao na kapag kailangan imbestigan at kailangan tanungin, etc. Ayan po. Pinapalutang yung mga malalaking tao. Buloyski, Atong Ang, yung mga kalaban ng mga yan. Maliliit ho na mga kababayan natin. 'Di ba? Kung tama man at totoo man yung sinasabi nitong si Kiko Barsaga, bakit siya nangangamba na matatalo siya? Bakit siya hihingi ng sorry? Ibig sabihin, pinake news kayo, mga bobon DDS. Oh, tingnan nyo. Enrique Razon, apologies. Siguro magkakaroon pa ng Man enough. my appeal process, but from a moral standpoint, if that is going to be my punishment for making a statement on what I assumed of Razon's moral perspective or of Razon's personality, then yes. Bakit natakot? Sa tingin nyo ba, mga kababayan, di kalaunan yung isa namang meow-meow na congressman din, ano po, yung si Promil Kid. Sa tingin nyo, mga kababayan, mga boss si Pamo, sir, aabot din sa punto yung meow-meow the second na humingi ng apologies. Pero dapat hindi. Tuloy lang. Ano po, kasi mamimihasa itong mga ito. Mamimihasa na kapag ka meron silang sinabi, Ma'am Brenda Barton, nandiyan ka na, pag meron silang sinabi, mga boss si Pamo, sir, at hindi sila pinatulan, tuloy lang yon. Pero kapag pinatulan sila, magsusorry lang ako dyan, okay na yon. No? Ituloy lang dapat, papanagutin. No? At saka, tingin ko naman talaga itutuloy ho yan, mga bossing. Bakit po? Sabi nga di ba, malaki ang mawawala doon sa negosyante na. Sa mga negosyante ho, ayaw nila nang masisira ang pangalan. Ayaw nila na mababahiran ng kahit na anong kalokohan yung pangalan nila. Ganun ho yun. Bakit po? Nakakasira sa negosyo nila yan. Kaunti lang, maliit lang, mga bossing, no? Na paninira sa kanila, maaaring makaapekto doon sa, like example, mga kino-close nilang mga ka-business, mga kino-close nila na mga deal. Ayoko, masamang tao pala yan. Atras na ako. Hindi na ako makikipag-deal diyan. Madami ang mawawala. Kaya, yun pong 100 milyon na hinihingin danyos kay Kiko Barsaga ho, mga kababayan. Nako, lahat po yung kwentado. At lahat po yun, may explanation ho kung bakit ganun ang hinihingi. No? Ewan ko lang yung kay Lebiste na hinihingi kay Attorney Claire Castro. Hindi ko lang sigurado kung yun ba ay kinwenta or
Basta na lang. Sige, basta 100 million na. Alam naman natin, di tayo mananalo eh. Yung kumbaga panakot lang. Di ba? Pero ako, sigurado ako, dito kay Kiko Barsaga versus Enrique Rasono, kwentado ho yun. At may dahilan kung bakit 100 milyon ang hinihingin danyos dito sa ugok na ito. Hindi tama lang na makasuhan ako dahil doon. Hindi, kung sakaling magkaroon ng fine or imprisonment as a penalty, like tanggap ko naman yun eh. Since, no, seryoso. I know. Gusto namin yan. Kasi malala na kayo eh. Hanggat hindi po sila binabangga, hanggat hindi po sila pinapatulan, mga kababayan, tuloy-tuloy ang paninira eh, no? Sabi ni Virgie Berhel, the Diyos, dapat lang ituloy, Mark, kasi nasisira ang mga pangalan at di pa basta-basta. Oho. You are. This is an I admission know of you are. guilt or as an admission of Kumbaga, like, you are man enough malice. to man up for whatever the consequences will be. Because once I read the letter of my father, he genuinely trusted Rizon. Yeah. And Oh, biglang ngayon, he genuinely trusted Rason nung nakita ko yung sulat ng aking ama. Bakit ganun? Yung ibang mga pahayag mo nung nakaraang araw iba. Tapos ngayon iba naman, boss. Ano? Kaya pa? Pero tingin ko sana wag pagbigyan, ituloy yung kaso. it was me who broke my father's trust. Lalo na yan, syempre. Humihingi ng apology. Ibig sabihin, aminado siya doon sa nagawa niya, na mali siya. E di lalong lalakas yung laban ni Enrique Rason laban dito kay Kiko Barsaga. During that time because of my misinterpretation of what happened. And tama naman yun. People must be, and everyone must be liable for their crimes or their immorality. And if I were to lose the case, I'll willingly accept it. Bakit wala nang meow-meow? Napansin nyo, mga kababayan, seryoso na si Kiko Barsaga? Tsaka nung isa, di ba, meron pang pusa na paikot-ikot doon sa harap ng podium niya. Tapos haharapin ko si Enrique Rason sa korte. Bakit wala nang meow-meow? Wala nang yung matapang na mga pahayag. Yung mga matapang na mga pagbibintang. Dahil alam nyo, papatulang kayo. At alam nyo na malakas ang laban nung kalaban ninyo. Di ba? Kaya ngayon, takot. Wala na. Sayang, oh. Mga DDS, akala nila may superhero na sila. Mga DDS, akala nila, meron na silang isang magaling na DDS na wala pa. Pati yung tapang, umurong pa. Pati Yagbols, umurong pa. Di ba? Dali.